sa mga single dyan, para sa wala pang asawa, wala pang girlfriend, eto, meron kami bibigay sa inyo. Pwede mo to gawing Reyna. Presenting to you, Hyundai Reyna 2019 model, automatic transmission. Oh, sa mga naghahanap dyan ng sedan at ang budget below 400,000, below 380,000, below 360,000. Oh, ito na. Meron na tayong Hyundai Reyna 2019, 5-seaters, automatic transmission, matipid sa gas. Papakita namin sa inyo. Actually, meron naming nabenta siguro mga 3 months ago na ganitong Hyundai Reyna. So medyo bata-bata pa yun kasi mga 2020 model yata yun. Tapos ito 2019 model. And current odometer nito nasa 88,000 na. So ito naman kasi ginagamit talaga for daily use. At maganda kasi hasang-hasa na yung makina niya. Gamit talaga siya. Okay? Pero syempre, dahil bagong dating pa lang sa atin to, ipapakita na namin kasi mayroon na nag-request. Pero meron pa siyang mga gagawin kasi mga damages pa siya at kami na ang bahala doon. Okay? So, presenting to you Hyundai Reyna 2019 model. Hindi naman maingay. Okay lang. Okay. So, exterior color of this one, actually kung titingnan mo sa ORCR niya, naka-silver siya. Pero silver ba talaga, Dr. Bern? Malayo, no? Pero sa CR talaga niya, ako sa OR niya, registration niya, silver siya. Pero parang may pagka-cream. Anyway, yan yung exterior color niya. Yan yung original color talaga niya. And mostly talaga ng Reyna, mga ganito. Okay? So dito, makikita natin, may mga garnish na siya, black garnish, dito sa headlight, at dun sa kabila. Yan. Tapos, syempre, dito rin sa kanyang grill, medyo hindi na masyado maitim, pero madali na lang natin yan paitimin. Ang plate number niya, ang ending is 1. So, basically, by January, magre-rehistro na. Pero advance, na-register na po ng advance ito last November. Kaya, ang registration nito for 2027 na. Okay? Sa headlight niya, wala naman siyang damage. Ganun din dito sa kabila. Then, sa fog light niya, meron ng nakabang actually. So, pwede mo siya lagyan ng fog light kung gusto. Oh, may mga nakikita na kayong scratches. Ayan, no? Part yan sa mga gagawin namin. Yan. Papakita namin yan sa inyo. Gagawin namin yan, okay? Dito para makikita nyo, ang bumper niya medyo sira na yung clip. Pero na-order na natin yan at nagawa na rin. Ipapagawa natin yung clip niya. At dito, sa tires. Nakikita nyo ang tires niya. Siguro more or less mga 70 to 80% pa yung tire tread niya. Makakapal pa talaga. Kaya ang gaganda pa. Siguro magagamit mo ba ito more or less mga 1 year or more. Maganda ba to? Then, eto naka-hubcap lang naman siya pero may mga scratches na. Yan. So, plano natin to ipa-repaint. Pati itong nasa loob, ipapapaint din natin to para mas magandang tingnan. Okay? So, dito sa side niya, eto ang damage din naman dito. Yan. Papagawa din natin to. Pinakita na natin to sa latero natin. Pupush lang daw yan. So, madali na lang daw. And of course, buff pa rin natin daw. Kasi ito may mga minor dents po siya. Okay? Basta sa dents and scratches, wala na kayo January. Isa pang concern nito, yung window strips na yan po. Yan. So actually meron to kanina pero pinatanggal ko na lang kasi ang pangit na tingnan. Pero in-order ko na rin po itong strips niya. Pag po kayo mag-alala kasi in-order na po natin yan at darating ko yan ang strips. So sa pinto niya naka-garnish na rin. Parang tingin ko tanggalin na lang natin itong black para balance siya. Patanggalan lang natin itong black tapos retain lang ito. No? Then naka-rain visor din siya. Yan. So ang salamin nito pinalinis na natin. Nag-acid rain removal na tayo nito kaya mas malinis na siya ngayon kumpara kanina. Dito sa likod, ito naman makikita nyo faded yung paint niya. Yan, pinakita na natin to sa pintor natin.
Tapos eto, may dent siya dito. Then yung bumper niya naman eto, hanggang dito. Yan. Okay, so yan mga ipapagawa natin. So mga minor dents, mga minor scratches lang naman, pero at least hindi tayo bangga. Oh, diba? Sabit lang naman yan eh. Kaya yan mga papagawa natin. Yan. Papalinis natin yan. Okay? Tapos, pa-open nga ako ba din ito? Yan, dyan din naman sa ilalim. Ang reserve tire niya, hindi pa nga nagagamit to. Original pa po yan ang reserve tire niya. Tapos naka-donut po siya. So, papaayos natin yan. Papalinis. Tapos ito, ipapaklik din natin. Tapos tanggal-tanggal. Okay? Tapos ito, magdi-detailing pa talaga yung to kasi tingnan nyo. Medyo madumi po siya. So, kami na po ang bahala niyan magpa-detailing. Alright? And, lost plate po siya dito sa likod. Then, papa-request na lang natin to. Kasi okay naman yung front niya, magpapa-duplicate na lang tayo ng parachute sa likod. Dito naman sa interior, pansin natin na medyo may mga dumi-dumi. So, kailangan din talaga detailing. Like for this one, tingnan nyo, medyo madumi siya konti. Also here, may mga dumi konti. So, mag-interior and exterior detailing din talaga tayo nito. Tapos, of course, ang infotainment niya, naka Bluetooth na rin siya. Pwede mag-connect ng Bluetooth. Touchscreen. Ang aircon, sobrang lamig. Yan. Pero lahat yan natin, ang gagawin natin dyan lahat, pati ang aircon niya, papalinisan natin. Okay? Exterior detailing. Tapos itong mga upuan. Actually, may seat cover to. Pinatanggal ko na nga lang para ma-laundry na. Tapos ito, pwede pa natin to palinisan. And of course, ito, papalinisan natin yung lahat. So, at least wala na kayong gagawin. And, hanggang dito sa sides niya. Okay? Automatic transmission. By the way, ito ang Windows control nito, nandito po siya sa gitna. Wala po siya sa mga driver. I mean sa mga pinto. Okay? Then of course, naka-central lock din siya and naka-keyless. And naka-keyless entry na rin po siya. Okay, so dito naman sa second row, of course, kasya dito. Actually, ang advisable dito hanggang 2, hanggang 3 lang para hindi ka masyado masikip. Pero kahit siguro naman mag-4, kahit pa paano kasya pa rin dito, basta maliliit lang. So, yan. Tapos legroom niya, headroom niya, maluwag din naman. So, very comfortable. Kasi talaga dito, kung mga 2-3 lang, comfortable pa. Kung 4, medyo maskip. Medyo hindi ka na magiging comfortable. Okay? Hanggang dito, malamig pa rin yung aircon niya. So, linis na lang tayo nito, interior, exterior. Yun na yung mga gagawin natin. Oh, by the way, dito sa likod, meron siyang control ng window niya. Meron siya dito. Alright. Asking price natin nito for cash buyers is 360,000. So, that price is still slightly negotiable pa naman upon viewing. Pwede pa natin yan pag-usapan upon viewing. And of course, pwede din po siya sa financing. So, kung gusto naman sa financing, magda-down payment lang kayo or maglalabas lang kayo total ng 105,160. So, kasama na dyan ang processing fee, yung transfer of ownership. Pero ang hindi dyan kasama yung insurance. Optional kasi na insurance na yun. So, kung kukuha kayo, additional na lang siya. So, 105,000, cash out nyo na po yan. Ipapa-approve po natin yan sa financing. Kung babayaran nyo siya ng 1 year, ang monthly amortization nyo is 28,032. Kapag 2 years naman is 15,657. And kapag 3 years naman is 11,657. No? Very affordable na siya. So, kaya-kaya na ng masa yung ganong presyo sa monthly amortization. So, yun, if ever interested kayo nito, pwede nyo to i-visit, pwede nyo to pundahan, i-test drive, at ipakita sa mekaniko nyo. Then, pag-usapan natin yung presyo at yung financing kung paano siya ipapractice. Okay, tawag na lang.